So tayo po ay dumako na sa ating pag-mensahe po sa hapong ito. At ang ating pong pag-aaralan ay tungkol po sa tinatawag na homosexuality. Ito pong bagay na ito, hindi ko maintindihan ba't lumalaganap ngayon. Lumalawak na lumalawak. Dati, tawag ka lang, homosexual ngayon, LBQ, something, mahaba. Ito ay sabi nila, ito po ay isang ibang paraan. So yung normal, babae-lalaki, lalaki-babae, ito yung iba. So babae-babae, lalaki-lalaki, ganyan. So ito po ay nagiging normal na sa panahon natin ngayon. Kaya gusto nating malaman kung ano, ito po ba ay normal o ito ba ay kasalanan. Yun ang gusto nating malaman sa pamagitan ng salita ng Diyos. Doon po maglalang ang Diyos na ating Panginoon. Ito po ang mababasa natin na nilalang niya. So, kung mayroon kayong Biblia, maraming Biblia po dyan, pwede yung buksan at sumunod po tayo sa ating pagbabasa. Ano po? Ito ang ating mababasa. Mula 26 ang verse 28. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa ipapawid, sa mga hayop, sa punglupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya tinalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya'y nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa ipapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibaba ng lupa. So tayo lamang ang nilalang ng Diyos na gano'n. Binigyan tayo ng karapatan sa mga bagay na nilalang ng Diyos. Sinasabi sa atin, nilalang tayo, sabi niya, tayo po'y nilalang na lalaki at babae, ganyan. Yun po ang dapat nating bigyang pansin sa Biblia. Ang nilalang po ng Diyos, dalawa lang. Lalaki at babae. Wala lang iba. So hindi totoo na yung mga bakla o tomboy ko na pwedeng tao sa kanila ay natural na nilalang ng Diyos. Hindi sila nilalang ng Diyos. Ang nilalang lang po ng Diyos ay lalaki at babae. Bakit? Dahil sa kadahilanan, na pangunahing kadahilanan, na sila'y manganak at magpakarami kanya. So, ang paraan ng Diyos para dumami ang mga tao ay sa pamagitan ng paglalalang niya sa tao bilang lalaki at bilang babae. Nagdadami sila. Pero pagka pinalitan natin yun, siyempre, hindi umubra yun dahil hindi po yung ginawa ng Diyos. Sa agham o science. Yung pong tao, meron tayong tinatawag na chromosomes, yun ang kumokontrol sa ating katawan. Ngayon, doon po sa kasarian o sex ng isang bata, depende yun sa tatay niya. Sapagkat ang tatay, yung sex chromosome niya, X at saka Y. Yung nanay niya, XX. So pag yung X ng tatay, pumunta doon sa X ng nanay, ito yung babae. Pag yung Y ng tatay, pumunta sa X ng nanay, yun yung lalaki. So biologically speaking, lalaki lang at babae ang pwedeng ipanganak ng tao. Walang sa gitna. Walang alanganing tao. Palagi silang lalaki at palagi silang babae. I-drawing po natin. Ayan. Yung tatay, ang kanyang chromosomes X and Y. Kanya. Yung nanay, X and X. Pag yung X ng tatay, sumama sa X ng nanay, babae ang anak mo. Pag yung Y chromosome ng lalaki, pumunta sa X chromosome ng nanay, yun yung lalaki. So, hindi posible na mayroong tomboy at bakla na pinapanganak. Hindi sila yung lalaki o sila yung babae. So itong sinasabi ng agham o science ay tumutugma sa Biblia. Nilalang ng Diyos ang tao bilang
lalaki at bilang babae. So, walang gitna. So, yung origin, lalaki at babae lang ang pwedeng ipanganak ng mag-asawa. Di ba? Ngayon, dito natin makikita nung bakit nilalang yung babae. Kasi yung unang nilalang ay yung lalaki. Bagamat hindi malinaw sa Genesis chapter 1, pero yung detalye ng paglalalang ay makikita natin sa Genesis chapter 2. Ano makikita natin? Siyempre, ang unang nilalang, yung lalaki. Ang sabi niya ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kaya makikita nyo, by nature, yung mga babae, mas nakapag-isa sila kaysa sa lalaki. Pagka nabyudo yung lalaki, lalo may kabataan pa siya, most probably mag-aasawa yun. Pero yung babae, pag nabyuda siya, maraming pagkakataon, hindi na sila nag-aasawa. Dahil by nature, makita natin, sinasabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa kanya. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. So, gagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So, nalalangin ng Diyos ang babae, tao rin yun. Katulad ng lalaki. Pero siya ay, sabi po sa Tagalog, ay nababagay sa kanya. Kaya ang dahilan, bakit nilalang ng Diyos ang babae? Hindi lamang sa pagpaparami, kundi sa kadahilanan ang lalaki ay kailangan niya ng kasama kanya. At nilalang ng Diyos ang babae. Dito po sa verse 23. At sinabi ng lalaki sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Nung ulang kumabasa yan, muna pala ako nagbabasa ng Biblia, tinignan ko yung tignan ko, walang naisip. Kasi sabi nito, kinuha yung isang tagyan ni Adam at yun ang naging babae. Pero, kumpleto naman. So, ibig sabihin si Adam lang. Magmula noon, ang mga tao, nanggagaling silang lahat sa babae. Pinapakanak tayo, di ba? Pero, yan ang dahilan, bakit nilalang ng Diyos ang babae. Para meron kasama yung lalaki. Dito ang pinanggalingan ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa, hindi inimbento ng tao yan. Ito'y galing sa Diyos. Kaya nilalang tayo ng lalaki at babae para sila maging mag-asawa at sila'y magpakarami. At ang lalaki ay magkakaroon ng isang kasama na katuwang niya. Basahin natin. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Yung susunod na talata mahalaga. Ang lalaki at ang kanyang asawa ay kapwa-hubad, ngunit sila hindi naihiya. Pagka yung lalaki at babae maging mag-asawa na, hindi na rin sila nahihiya. Hindi na sila nahihiya. Katulad ng unang panahon, ng unang mag-asawa. Sila yung hubad, pero hindi sila nahihiya. Kasi wala naman nakakahiya doon kung kayo ay mag-asawa. So yun na makikita nating pinanggalingan ng lalaki at ng babae. At ang katanggap-tanggap na relasyon sa Diyos ay sa pagitan ng asawa at ng lalaki at ang kanyang asawa kanya. So walang alternative. Yan lang ang tinatanggap ng Diyos. Lalaki at babae. Basahin po nasa Tagalog, ano? Kung basahin sa English, nandun po sa... Pero basahin po rin po natin sa Tagalog. Ito po ang sulat ni Pablo sa ikapitong kabanata. Siya'y sumasagot sa isang katanungan ng mga taga-Korinto. Meron silang problema eh. Hindi sinabi sa atin kung ano yung problema ngayon na nagiging mahirap para sa mga tao ang mag-asawa. Siguro may tigmaan, hindi ko alam. Hindi sinabi sa Biblia. Ang sabi ni Pablo sa verse 1, ngayon tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo, kanya. Mabuti para sa isang lalaki ay huwag humipo sa babae. Ibig sabihin, huwag mag-asawa. Yun ang gusto ni Pablo dahil sa suliranin na nandoon sa Corinto sa panahon na yun. Subalit, sabi niya, subalit dahil sa mga nangyayaring pagkikiyapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa at ang bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. Kaya nga po yung practice ng Old Testament na ang lalaki pwedeng magkaroon ng maraming asawa, hindi na totoo yun.
Sa bagong tipan, ang lalaki ay magkakaroon lamang ng isang asawa. At ang asawa, ang babae, ay magkakaroon lamang ng isang asawa. Isa lang. Bawal na yung marami. Paano? Tuloy po natin. Dapat ibigay ng lalaki sa asawa ang karapatan nito, gayon din naman ng babae sa kanyang asawa. Ito po yung relasyon sexual ng mag-asawa. Hindi po yan pinagkakait. Bawal yun. Yun ay ginagawa ng mag-asawa kasi nagkagustuhan ng Diyos. So pagka ang lalaki, gusto niya pagbigyan ng babae yan. At ang babae, ganun din. Hindi pinagkakait yan sapagkat yung po ang dahilan kung bakit ang mag-asawa ay mag-asawa. Kasi magkaibigan, hindi nila ginagawa yan. Yung magulang at anak, hindi nila ginagawa yan. Ang gumagawa lang ay mag-asawa. Di sa verse 3. Verse 4, sapagkat ang babae walang karapatan sa kanyang katawan, kundi ang asawa ay gayon din. Ang lalaki walang karapatan sa kanyang sariling katawan, kundi ang asawa. Pag nag-asawa ka na, ang iyong katawan, pag-aari ng asawang babae. At ang masang babae, kanyang katawan, ay pag-aari ng asawang lalaki. Yun ang relasyon ng mag-asawa. Meron kay karapatan sa isa't isa sa bagay na yun. Ang kahalagahan po niya, yun ang nagdudugtong at nagpapalapit sa mag-asawa. Yun din ang paraan na pinakikita ng lalaki ang kanyang pagmamahal sa asawang babae. Ganun yan. So, mahalaga po yan. Tuloy po natin sa verse 5. Tignan niyo, bawal na ipagkait. Huwag pagkaita ng isa't isa. Maliban kung pagkasunduin o pagkasunduan ng ilang panahon upang maukol sa mga sarili sa panalangin at pagkatapos ay muling kayo magsama kanya. Bakit? Baka kayo tuksuin ng Satanas dahil sa kakulangan ng pagpipigil sa sarili. So pag pinagkakaitan mo ang iyong asawa, yun ay magbubunga lang hindi maganda. Nilalagay mo siya sa maaari sa magkasala. Kaya nga, binigay ng karapatan ng pagkakasawa para gawin yung relasyon sexual ng mga tao. Hindi sa labas. Kapag pinagkaitan mo yan, magkakaroon ka ng problema. So ito'y sa pagitan ng mag-asawa na lalaki at babae. Hindi babae-babae o lalaki-lalaki. Babae at lalaki ang mag-asawa. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Saan lang galing yan? Bakit nagkaroon ng mga tao na babae pero sinasabi nila sila lalaki? Saan lang galing yung mga lalaki na sinasabi nila sila yung babae? Saan lang galing yun? Hindi nanggaling sa Diyos. Dahil nung nalayin tayo ng Diyos, lalaki lang at babae. So, nanggaling yun. Ito po, basahin natin. Doon sa Romans chapter 1, dati walang ganon. Pero nagkaroon. Dahil yung mga Gentiles, dahil sa katigasan ng kailang ulo, iniwan nila ang tunay na pagkakilala sa Diyos. At sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito'y kinapungutan ng Diyos. Basahin natin sa verse 22. Sa pag-aangking marunong, sila'y naging mahangal, na ipinagpalit nila ang kalalatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga gumagapang. So, yung mga tao sumamba sila sa mga Diyos-Diyosa. Yun ang nangyari. Iniwan nila ang pagsamba sa Diyos, at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosa. So, anong nangyari ngayon? Kaya dahil sa mga pagnanasa ng kailang mga puso, ay nayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kailang mga katawan sa kanilang sarili. Ibig sabihin, pagka tayo matigas ang ulo sa harapan ng Diyos, pababayaan na tayo ng Diyos. Nagawin mo gusto mo. So yun ang nangyari sa kanya, ginagawa nila kailang kagustuhan na sa kalooban ng Diyos. Verse 25, sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba at naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Amen. So sinamba nila yung mga nilalang, mga tao, mga hayop, etc. Instead na sila'y sumamba sa Diyos. Ano nangyari ngayon? At dahil dito inayaan sila ng Diyos, pinabayaan na sila. Katulad po ni Adam at saka ni Eva, nung nagkasala sila, pinabayaan na sila ng Diyos. Paanan na kayo kanya. Dito pinabayaan na sila ng Diyos. Sapagkat pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan ng Diyos at sila'y sumamba sa naglingkod sa nilalang sa halip na sa lumalang. Kaya sila'y siya pinupuri magpakailanman. Amen.
Dahil dito inayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Alam po ninyo, yung pagnanasa, hindi naman masama yan necessarily. Ang pagnanasa ay nilagay ng Diyos sa atin. Lahat ng pagnanasa nasa atin yan. Halimbawa, tayo kinakailangan kumain. Meron kang pagnanasa kumain. Otherwise, hindi ka kakain. Meron kang pagnanasang, meron kang kailangan magpahinga, patulog. So meron kang pagnanasa matulog. Otherwise, paano ka magpapahinga? Kaya sa pagpamarami ng mga tao, kinakailangan ng pagnanasang sexual para dumami tayo. Nilagay ng Diyos yun sa mga tao na gagawin nila sa loob ng pag-aasawa. Ngayon, pag pinalitan natin yan ng hindi naaayon sa layunin ng Diyos, nagiging masama yan. Bawa, may asawa ka, tapos magkaroon ka pa ng iba, kasalanan nyo. Bagamat pareho lang ginagawa ninyo sa mag-asawa, pero ibang usapan na yun. Dahil di pinapayagan ng Diyos, nagiging masamang pagnanasa na yun. So yun ang nangyari sa mga entil. Ano po? Ano nangyari sa kanila? Basahin natin, ano to? Ito pa yung sinulat ni Pablo, hindi ko sinulat ito. At gayon din naman ng mga lalaki, nang iwan ng likas na pakikipagtalik sa mga babae, kanya. Tandaan yun, likas na pakikipagtalik. Yan ang natural na sinabi ng Diyos. Anong ginawa ng mga lalaki? Ito na yung problema. Ay nag-alab sa kanilang pagnanasa sa isa't isa. O, anong tawag doon? Yun ang pinanggagalingan ng mga taong homosexual. Nagkaroon sila ng naiibang pagnanasa kaysa sa natural na pagnanasa. At sabi rito sa tuloy po natin, gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki at tumanggap na kailang sarili ng kaparusahan ng kailang pagkakamali. At palibasa, hindi nila itinutup, minabuting kilalanin ng Diyos, inayaan sila ng Diyos sa isang mahalang na pag-iisip o paggawin ng mga bagay na hindi nararapat. So, ibig sabihin, pagka ganun ng tao, hindi matino yung pag-iisip niya. Sinasabi ni Pablo, sila'y may mahalay na pag-iisip. Dahil ito'y naging dahilan na kailang pagkakamali na pinalitan nila ang pagsamba sa Diyos at sumapasal sa mga Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katotohanan kung ano yung tama. Siya nagbibigay, no? Pag iniwan mo ang Diyos, anong matitira? Yung sarili mong kaisipan. Kaisipan ng tao, di ba? Ayan ang nangyari yan. Yung natural na pagnanasa ay naging masamang pagnanasa. Dahil lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yun ang pinanggalingan yan. So, hindi nanggaling sa Diyos yan. Ito'y nanggaling indirectly kay Satanas. Ito hindi nanggaling sa kaisipan ng mga tao. Hindi galing sa Diyos. O nating isipin na galing yan sa Diyos. Kailan unang binanggit? Ito mga taong ito. Sa Genesis chapter 19, verse 5 to 8. Ito pong, meron nagkaroon ng panauhin si Lot na mga anghel na lalaki. Yung pong mga anghel, sila po ay pwedeng maganyong tao. At sila ay lalaki. Wala nating mababasang anghel na babae sa Biblia. Palagi silang lalaki. So tuloy po natin sa 19:5 to 8. Kanilang tinawagan si Lot at sinabi, saan naroon ang mga lalaking dumating sa iyo ng gabing ito? Ilabas mo sila sa amin upang makilala namin sila. Anong masama doon? Hindi sila makipagkilala. Lumabas si Lot sa pintuan upang umarap sa kanila at sinara ang pinto sa likuran niya. At itong sabi ni Lot, at sinabi niya, mga kapatid ko, nakikiusap ako na huwag kayong gumawa ng kanyang kasamaan. Pag pinag-isipan natin, ano bang masama na sila nakikipagkilala? So, hindi ito normal na pakikipagkilala. Dahil kung pakikipagkilala lang, yan ang masama, no? So, hindi isang pakikipagkilala na masama. So, ano itong pakikipagkilala? Sa verse 8, maliwanag sa atin. Narito may dalawa kong anak na babae na hindi pa nasibingan ng lalaki. Sila'y aking ilalabas sa inyo at gawin ninyo sa kanila ang ayon sa inyong nais. Huwag lamang ninyong gawan ng anuman ang mga lalaking ito
sapagkat sila'y nasa ilalim ng aking bubuan. Kanya. Sila'y panauhin ko kanya. Hindi ko maaaring pabayaan sila sa gusto nyo. So, anong gusto nila? Gusto nila makipagtalik doon sa dalawang lalaki. Tingnan ninyo. Dito po sa Genesis, chapter 4, verse 1. Ang sabi dito, at nakilala ni Adam si Eva na kanyang asawa. At siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. Hindi ba kilala ni Adam si Eva? Kilala niya, di ba? Siya nga nagbigay ng pangalan, Eva. So, anong ibig sabihin na nakilala ni Adam si Eva? Nakilala niya bilang kanyang asawa. So, sila nagsiping at sila nagkaroon ng anak. So, yung sinabing nakilala niya, ang ibig sabihin, sila nagsiping bilang mag-asawa. Pero sa Matthew chapter 1 verse 24, ganun din si Jose. Akala po natin na nakikisa nating pananampalataya, si Maria na ina ng Panginoon ay birhen. Siya'y birhen ay pinanganak ng Panginoon. Pero pagkatapos doon, hindi na siya birhen. Sa verse 25, at di niya yun nakilala hanggang sa ipinanganak niya kanyang panganay na anak at tinawag niya ang pangalan ng Jesus. So, ano yung nakilala niya? So nagkaroon na sila ng relasyong sexual din ng mag-asawa pagkatapos ng ating Panginoon ay pinanganak. So isa rin siyang kilala, ang literal na kahulugan nun, yun alam po natin, makilala. Pero meron pa siyang kahulugan, yung salita kilala, ang ibig sabihin, relasyon sexual. So yun ang unang pagkabanggit sa mga bakla sa Biblia. Sa lugar po ng Sodom at Gomorrah. At pansinin po natin na magkaroon po ng suliranin si Pablo, si Abraham at saka si Lot dahil dumadami ng kailang mga hayupan sa lugar na yun at hindi na kaya ng lupain. So nagsuggest si Abraham, maghiwalay tayo kaya dahil magkapatid tayo, hindi tayo maaaring mag-away. Kung sabi ni Abraham, kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ko sa kanan. Kaya kung pupunta ka sa kanan, pupunta ko sa kaliwa. Yan. So nagkaroon ng pagkakataon na pumili si Lot kung saan siya pupunta. Basahin po natin sa Genesis 13 verse 10. Ang pinili ni Lot, kung ang pinag-uusapan natin ay isang larangang ng hayupan, tama yung kanyang pinili. Bakit? Eh matubig kanya. Basahin po natin. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin dahil sabi niya, kung pupunta ka sa kaliwa, pupunta ka sa kanan, kung pupunta ka sa kaliwa. At natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti, gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Egypto, sa kawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ng Sodoma at Gomorrah. Kaya pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan o silangan, at sila'y kapwa naghiwalay. So tumira si Lot doon sa Sodom at Gomorrah. Nanirahan sa Abraham sa lupain ng Canaan, at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng Libis, at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Anong problema? Dito sa verse 13, ang mga tao sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. So anong kasalanan nila? Sila'y gano'n. Kaya nga, sa tingin ng Panginoon, sila'y napakasama kanya sa harapan ng Panginoon. Yun ang dahilan. Bakit giniba ng Diyos ang Sodom at Gomorrah? Dahil napakasama ng mga tao sa kanyang paningin. Tingnan niyo sa Bagong Tipan, pag pumunta tayo sa Bagong Tipan, binanggit tuloy yan ni Pedro. Basahin po natin. Si Lot, dahil sa po'y taong matuwid, dahil napasubo na siya, wala na siya magagawa. Araw-araw siya nagdurusa sa mga bagay na nakikita niya sa kanyang kapaligiran. Kung paano pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah na ginawa niyang abo upang maging halimbawa sa mga namumuhay sa kasamaan. So meron pa siguro sa ibang kasamaan. Pero isa sa kailang kasamaan ay yung sinasabi natin. Hindi normal ang kailang pagtingin sa relasyong sexual ng mga tao. Bakit sila sinira? Para huwag natin silang gayahin. Sa kailang kasamaan. Tuloy po na sa verse 7. At kung paano niligtas niya ang matuwid na si Lot,
na lubang nabagabag sa mahalay na pamumuhay ng masasama sa lugar ng Sodoma. So sila'y tinawag na masyadong masama, sabi ng Diyos. Kaya nilipon ng Diyos yung lupain na yon. Pag nababasa natin, lalo sa Panginoong Pedro, ito'y ginawa ng Diyos para maging halimbawa sa atin. Na huwag natin silang gayahin ganyan. Sa kailang masamahalay na pamumuhay na sinasabi sa atin. Ang ito ay kasalanan. Hindi yan alternative lifestyle na pwede natin tanggapin. Kung ikay lalaki, hindi ka pwede maging gano'n sa harapan ng Diyos. Kung ikay maging babae, hindi ka rin pwede maging gano'n. Dahil hindi tatanggapin ng Diyos yun. Tingnan natin. Yung mga taga-Korinto, ano sila? Do you not know that the righteous, o hindi namumuhay ng tama, will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexual, ganyan, nor sodomites. Yung homosexual, sa tingin ko yun ay generic. Yung sodomite, yung salitang sodomite, galing sa salitang Sodom. Ikay nakikipagrelasyon sa kapwa mo lalaki. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God, and such were some of you. So in other words, itong mga Kristiyano sa Korinto, bago sila nabautismohan, hingin na sa kanila ay gano'n. So ibig sabihin, pwede ka magbago. Yun ang sinasabi ng talatang ito. Kahit gano'n ka, pag ikay sumampalataya sa Ebanghelyo, at ikay sumunod at nabautismohan, ikay magbabago kanya. So hindi totoo na hindi ko malabanan ng aking sarili, hindi totoo yun. Pwede mong alisin kung gusto mo. Dahil ito, mga tao ito, nagbago sila. At kasama dyan yung mga homosexual at yung mga lalaking pumapatol sa kapwa nila lalaki. Dito rin po makikita natin, kung babasahin po natin ito, wala naman tayo mababasang homosexual dyan. Pero yung salitang fornication, yun po yung pagkalahatang salita sa namang relasyon sexual na pinagbabawal ng Diyos. Halimbawa, kung may asawa ka, hindi ka na pwedeng makipag-relasyon sa ibang tao. Kung ikay lalaki, hindi ka rin pwede makipagrelasyon sa kapwa mo lalaki. Kung ikay babae, hindi ka pwede makipagrelasyon sa kapwa mo babae. Yun yung fornication. Ganon din po rito sa Galatia, nandoon pa rin. So, ganon pa rin yan. Yun yung relasyon sexual na pinagbabawal ng Diyos. Kasama yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, bawal yan sa Diyos. Hindi po natin pwedeng kilalanin at tanggapin. Yan. Kaya, paano kung may kaibigan ka? Kaibigan ko lang, ha? Kaibigan mo. Yung mga kaibigan po natin, dahil kaibigan natin sila, at kung matalik natin kaibigan, nagkakaroon silang impluensya sa'yo. Kasi palagi mo kausap, mayroon kayo mga exchange ng pag-iisip, magkakaroon ng impluensya sa iyo. Nasabi po sa Biblia, do not be deceived. Ganyan. So, pwede kang madaya. Bad company corrupts good morals. Yung pong pakikipagkaibigan sa ganon, hindi po tinatanggap ng Diyos yun. Dahil nalalaman niya, hindi ito magbubunga ng maganda. Kung ikay, lalo kung tayo Kristiyano, makukurap ang iyong kaisipan. Pag palagi mo silang kasama, palagi mo silang kausap, nagkakaroon kayo ng sumalapit sa isa't isa bilang magkaibigan, hindi maganda yun. Tingnan ninyo. Halimbawa, yung mga kaibigan mo, umiinom, hindi ka umiinom. Palagi mo silang kasama. Dahil doon, umiinom ka na rin. Yung meron po kaming kapitbahay noon, istorya ng tatay ko. Painter siya, painter. Dahil yung bida noon, si Eddie Rodriguez, painter siya. Pagka nagpe-paint si Eddie Rodriguez, yung kamay nung kapitbahay namin ang nagpipinta. Hindi naman marunong pinta si Eddie Rodriguez. Ang sabi nung kapitbahay namin yun, dahil sa tatay ko, tatay namin na Raul, pagdating ng ilang linggo kanya, pumapalintik na rin kamay ko. Ayaw ko lang, malis na siya. Baka pagdating pagkatapos ng pelikula kanya, gano'n na rin ako kanya.
Kasi karamihan sa pelikula, galon sila. So, umalis siya. So, sabi niya, delikado pala yung kanya pagka gano'n ang kasama mo. Maging gano'n ka rin kanya. Pero lalaki yan. So, yun ang ibig sabihin niya. Bad company corrupts good morals. Paano dumadami yung drug addict? Ganun din. Pag drug addict yung kaibigan mo at palagi mo siyang kasama, maging gano'n ka rin. So, yung pagkikipagkaibigan, hindi yan innocent actually. Pag pinabayaan mo yan, baka maging gano'n ka rin. Yun yung dahilan ng pagdami ng mga pagkakasala. Pag tayo po'y nagkakaroon ng hindi tamang pagkikipagkaibigan. Yun totoo po yan, mga puti. Ngayon, dito po sa larangan na ito, yung lalaki sa bakla, mas madalang yun. Dahil normally, ang lalaki, hindi niya papatuloy yung bakla. Maliban lang, meron kang ibang dahilan. Usually, pinepera lang yung bakla, di ba? Wala pa ako nakitang, siguro meron kakaunti, pero kakaunti lang. Dahil ang totoo niya, mandidiri ang lalaki sa kapwa niya lalaki sa ganung bagay. Wala tayong nakikita nag-holding nga sa lalaki. Pag nag-holding nga sila, isa sa kanila, bakla. Walang nagyayakapang ibang kasing yakap ang mga lalaki. Ang pinakamalapit lang yung ilalagay mo yung kamay sa kanyang balika. Yan ay sign of friendship, di ba? But other than that, wala na silang gano'n. Wala silang touching ang mga lalaki. So pagka tinatouch ka ng lalaki, ay susuntukin mo siya. Sigurado bakla yun. Kaya hindi gano'ng nangyayari yan sa mga tunay na lalaki. Kasi sa kabilang banda, iba. Ayon sa aking pag-aaral, sa bagay na ito, mas maraming relasyong sa mga lesbian kaysa sa mga bakla. Mas prevalent, mas marami yun kaysa sa mga bakla at lalaki. Dahil sa ganitong dahilan. Hindi siya halata. Kasi pwede sabihin, kaibigan ko lang yan kanya, close lang kami, etc. Pero kung yung isa ay talagang hindi babae, ito ang sinasabi ng research sa psychology, basahin natin. The psychology of a lesbian attracted to a woman who views their closeness as innocent platonic friendship. Yung isa, kaibigan ko lang, kanya. Pero yung isa, tomboy, lesbian. Iba yung kailang kaisipan. Yung isa, meron siyang pagnanasa. Yung isa, wala. Basahin tuloy po natin. When the recipient of affection, sabi niya, assumes that the behavior is merely a tight friendship. Kaibigan ko lang matalik yan kanya. Yung babae, the admirer may feel more safe to remain close. So, pagpapatuloy niya yun. Siyempre, yung isa, kaibigan ko lang yan. So, nagkakaroon siya ng pagkakataon ngayon. Ayon po sa mga psychologists. Pero kung hindi kikilala ng isa, siyempre, heartbroken siya. Pero yung pagkakataon, palagi nandun doon. Dahil yung isa, ang iniisip niya, kaibigan ko lang yan kanya. Walang masama dyan. Yung isa, hindi. So, dito sa number 1, yun ang friends first. Kakaibigan ng kanya. So, siyempre, kung kaibigan lang yung nilalapit na sa'yo, wala kang iniisip. Bali, dalawa yun. Yung sa babae, platonic, walang mali siya. Yung lesbian, romantic. Meron siyang pagnanasa sa babae. Dahil ang mga lesbian, sabi sa nakita ko research, lesbians often form strong, emotionally intimate friendship with women. Dahil yung babae, wala silang iniisip. A lesbian in this scenario may use the safe space of friendship. Kaya kung kukunin yung opportunity na magkaibigan kayo, to shower the other with admiration, compliments, and intense lingering eye contact, which a straight woman may perceive as simply being a very supportive best friend. So sa babae, walang problema. Sa lesbian, meron. Ito yung problema. Yung tinatawag slow burn. Okay. Pag palagi kayo magkasama, at ginagawa yung lesbian sa yung kanyang affection para walang nakakatay babae, later on, yung babae, baka mabalik sa kanya. Ganun naman po ang relationship. Pag palagi kayo magkasama, nadidevelop siya. Ito yung totoo sa lalaki at babae, at ang babae sa lalaki dahil palaging magkasama kayo. Kung gagawin palagi ng lesbian sa babae yun, bibigay siya ng affection, yung isa ay kaibigan ng tingin niya, later on, mag-iiba yun. Sabi po ng mga psychologists, may slow burn hope, ganyan.
The admirer may cling to the hope that if she is patient and provides enough emotional support, the other woman will eventually fall for her. Kaya ang gagawin ng lesbian, yung pagkakataon na palagi magkasama. Yun ang sinasabi ng mga psychologists. Kaya maraming kaso ng lesbian-woman relationship kaysa sa men and gay relationship. Mas maraming isa. Dahil ito ay hindi halata. Kaysa doon sa bakla. Bakla, hindi yung maitago yun. Meron tinatawag na lipstick lesbian. Babae, pero lesbian. So yung babae, na babae, hindi niya mahalata tayo. Dahil babae rin naman ang tingin niya, di ba? Pero siyempre, kung merong iba yung tingin ng isa, mag-iiba yan. So, delikado yan sa mga babae. As well as possible, iwasan natin sila dahil wala naman silang maibibigay na mabuti. Kung ikay magkaroon ng romantic relationship sa kanila, hindi rin titignan ng lipunan niya na mabuti. Wala kayong pupuntahan. Kawawa lang yung babae sa sitwasyon na gano'n, di ba? Yun ang tamang sinasabi ng Biblia. Kahit ang pag-aaral ng mga psychologists, yun rin ang sinasabi. Ito ay hindi magandang relasyon. So ito po isang pagkakasala, mga kapatid. Ito yung laban sa natural na kaisan ng pagpaparami na ginawa ng Diyos. Yung lalaki at babae na magkasawa, dadami yun. Pero yung lalaki sa lalaki, babae sa babae, hindi dadami yun. Hindi talo. Lumalaban tayo sa Diyos. Pangalawa, lumalaban siya sa batas ng Diyos sa pag-aasawa. Ang sinabi ng Diyos, lalaki at babae, hindi babae, lalaki at lalaki, o babae, babae. So, kasalanan po yan sa harapan ng Diyos. Pangatlo, ito'y kasinungalingan. Sasabihin ng lalaki at may babae, subalit si lalaki. Sasabihin ng babae at may lalaki, pero siya isang babae. Tingnan po ninyo, ito yung naranasan nung binata po ako, nakasakay ko sa jeep. May isang bakla, alam namin bakla yun, hairdresser yun eh. Talagang bakla siya. Mistisyong lalaki, macho, magandang lalaki, pero bakla. Tapos may katabi siyang payat na lalaki, ang sabi niyang payat na lalaki, sayang ito, ang ganda lalaki, bakla, ganyan. Sabi nung bakla, sino bakla? Ganyan. Biglang tumigas yung boses niya. Bakit si lalaki? Ina-adjust lang yung boses niya at yung damdamin niya para maging bakla siya. Pero sa totoo, siya isang lalaki. Kahit po sa eskwela, ganun din. No, ako yung teacher sa AAF, meron nag-cross and run na criminology na tomboy. Sabi niya sa akin, Sir, hindi po ako mag-uniforme kanya. Hindi, mag-uniforme ka. Yan ang pala tutunan ng college namin. Ako walang lalaki ako, sir. Kanya. Sabi ko, sino niloloko mo? Babae ang pangalan mo ka. Hindi, lalaki ako, sir. Kanya. Sige ka ako, kung lalaki ka. Sasamahan kita sa CR ka ako. Patunayan mo, lalaki ka. Sir, hindi ka. So, hindi ka lalaki ka. Yung mga lalaki, kahit makita pa nila yung isa't isa sa siya, lalaki sila, walang mawawala. Lalaki sila, kako. Ba't ayaw mo kako sa kanya? Kasi babae ka, kako. So, bukas, pag uniforme ka ng uniforme namin sa college na ito, nag-uniforme siya. Dapat hindi naman sa lalaki, sa isang babae. So, yun po yung kasinungalingan. Ang homosexual relationship ay pakikiapin. Hindi po tinatanggap ng relasyon sexual ng Diyos. So, isa yung kasalanan. Ang relasyon sexual ay pwede naman mangyari sa relasyon ng mag-asawa. Pero alam po niyo sa batas natin, dahil pinag-aralan ko rin po, hindi krimen. Hindi krimen. Kung may babaeng may asawa, ay magkaroon ng relasyon sexual sa isang lesbian, hindi siya krimen. Pero, pwede siya maging ground for annulment. Yun lang malalaban mo pag nangyayari sa iyan. Pero hindi sila nagkakasal sa batas. Ganon din ang lalaki sa kapwa niya lalaki. Hindi siya krimen. Walang batas na nagbabawal doon. Kaya makikita natin yun ang dahilan. Bakit dadami yan? Hindi pinagbabawal ang lipunan natin. Ang kasalanan lang, kung tinatawag natin adultery, concubinage, kung ikay lalaki o babae na may relasyon pa sa ibang babae, o ikay babae na may relasyon sa ibang lalaki, bawal yun.
Pero babae sa babae, hindi siya bawal. Pero kahit na ganon, ito pa rin may kasalanan sa harapan ng Diyos. Kung tayo Kristiyano, huwag natin gawin niya. Bakit? Ano ang dahilan? Bakit nagkakaroon ng ganon? Number one, ang environment natin. Yung naman, tinatanggap na kasi. So, di na sila natatakot na gawin nila yon. May mga kultura na walang homosexual na behavior, wala silang salita sa gano'n. Dahil walang gano'n sa kanila. Kasi ang mga ginagamit nating salita ay ginagamit natin sa araw-araw. Na-express natin yun sa pamagitan ng salita. Meron ding interesting na observation, mga kapatid. Bakit nagkakaroon ng mga bakla? Kuminsan, hindi normal yung relasyon ng kanilang mga magulang. Merong isang babae na dominant at meron siyang mahinang ama. Isa, mas dominant yung babae kaysa sa lalaki. At may pagkakataon na inaabuso ng nanay yung tatay. So kung lalaki ka at nakikita mo yun, ayaw ko na maging lalaki ka. So magiging babae ka. O minsan, may nangyayari din, dahil sa kawalan ng anak na babae, ginagawa nilang babae ang anak nilang mga lalaki. So naging bakla sila. So sabi po ng view na ito po si Elizabeth Moberly, yun yung sinasabi niya. May mga abnormal na pangyayari sa pamilya. Kaya ito naging dahilan bakit naging homosexual o lesbian yung mga tao. Tingnan niyo yung finding in Sagira province. Found that 18% of homosexual men and 35% of lesbians. Sino mas marami? Yung lesbian kaysa sa mga lalaki-lalaki. Had lost their father through death or divorce by the age of 10. So, prevalent po, mas marami yung mga lesbian kaysa sa mga homosexual na lalaki. Yung pong peer group, environment, yung mga kaibigan mo. Pag ang kaibigan mo, ganun sila, bumisya, hindi ka maging gano'n. Pero evidently, magkakaroon ka ng influence sa sariling pag-iisip. Kaya walang pagkakaiba yan sa bisyo. Kaya naging mabisyo yung mga tao dahil sa mga kaibigan nila. Lalo pag lumalaki sila. Kanya. Kaya kung ang kaibigan mo gano'n, ayaw mong hindi kayo ma-reject nila, maging gano'n ka. Pangapat, yung moral environment. Noong ako'y lumalaki, si Brother Raul, wala pa siya, no? Siguro ako, bago pa ako nag-aaral. Meron kaming isang, sa baryo po namin, may isang lalaki, pangalan niya Lando eh. Patay na siguro yun. Malambot lang siya, pero nakadamit siya ng lalaki. At malambot yung boses niya. Pinagagalitan siya ng mga matanda. Ba't di ka magpakalalaki kanila? Yun lang alam namin kaisa-isang galon sa baryo namin noong panahon na yun. Pero kung babalik ka ngayon, mas marami. Dahil nagbago na ang paningin ng ating lipunan. Dati, ang homosexuality ay tinitignan na abnormal. Ngayon, hindi na. So, hindi na. Tumatami sila dahil siyempre, hindi na masama pagtingin na lipunan sa ganon. Katanggap-tanggap na. So, bakit pa sila itilalantad? So, dumadami sila. Siyempre, yun ay personal choice mo. Gusto mo yun. So, yun ang dahilan ba't kayo ng kanyang klaseng abnormal na orientation sa kailang kasarian. So, konklusyon. Hindi tayo nagdi-discriminate, mga kapatid. Hindi ko magano ng tao, babasusin mo. Hindi natin ginagawa yun. Respeto natin sa bilang tao. Pwede natin pwedeng tanggapin na ito ay isang normal na paraan ng pamumuhay. Hindi natin pwedeng tanggapin yun. Bilang mga Kristiyano, kailangan natin itayo ang katotohanan at iwasan natin sila. Walang pagkakaiba na inutusan tayo ng Biblia na iwasan natin nagtuturo ng maling aral. Iniiwas tayo doon. Ganon din sa atin. Pwede maging acquaintance, pwedeng bumibili ka lang ng service, pwede maging kaibigan. Bakit mo pwede maging kaibigan ang isang tao na hindi tinatanggap ng Diyos? Hindi ba alam, Katoliko siya, itong pagkaiba lang, ipaniniwala niyo. Pero yung pamumuhay niya, siya maganda naman, hindi siya nagkakasala.
Pero ito, yung pamumuhay niya mismo ang problema. Di ba mga kapatid? Pangalawa, hindi natin pwede suportahan ng homosexuality sa lumang paraan. Hindi natin pwede gawin yun. Kahit tinatanggapan ng lipunan sila, hindi na sila pwede tanggapin. Bilang sa ganung klaseng kalagayan. Pwede natin i-differentiate na tinatanggap natin sila bilang tao. Tao naman sila eh. Hindi natin pwedeng bastusin. Pwede natin tanggapin, okay lang kalagayan mo, friend ka mo, hindi pwede yun. Kung kaibigan mo siya, pwede mo siyang pagsabihan, ba't hindi ka naman, alisin mo yan, hindi maganda yan, ha? Yun hindi ka looban ng Diyos. Kung gusto natin siyang tulungan, pag-aral natin ng Ebanghelyo. Marami po, meron po kaso doon sa Venezuela, na isang kapatid na lalaki, na gano'n, pinagtsagan nila, tinuruan. Ngayon, hindi na. Naging lalaki siya. Kasi hindi ka naman talagang gano'n. Laging gano'n ka lang. So, pwede mong palitan. Hindi katulad na tayo pinanganak na lalaki, hindi mo pwede palitan yun. Kung may pinanganak na babae, hindi mo pwede palitan yun. Pero yung pag-uugali at kaisipan, pwede mong tanggalin. So, ang homosexuality ay isang psychological na problema. Hindi siya physiological, hindi siya natural na ginawang gano'n ng Diyos. Ito yung nasa iyong kaisipan. Iniisip mo, ikay lalaki, kapag ikay babae. Iniisip mo, ikay babae, kapag ikay lalaki. Yun yung nasa kaisipan. So, ito'y pwedeng palitan. Bilang panghuli, pag tinatanggap natin ang homosexuality bilang normal, ito'y pakikipag-away sa Diyos. Mula sa James chapter 4, verse 4. You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Anong ibig sabihin ni James? Yung pagtanggap sa mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Tinanggap natin yun, may pakikipag-away sa Diyos. Therefore, whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Pwede naman tayo makipagkaibigan sa hindi Kristiyano. Pwede naman. Hindi naman sa masamang tao. Pwede mo siya pwedeng tanggapin yung mga bagay na ginagawa hindi tama. Pero definitely sa ganitong pagkakataon, dahil sa danger nitong klaseng pakikipagkaibigan sa mga taong ganito, delikado yun. Either na maging ganun ka rin, o pati yung buhay mo ay mapapariwara dahil sa ganung bagay. At paisipin niya, totoo po yun. Dahil yun ay pinagbabawal ng Diyos. So, ang ano lang po natin, mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo. Kasi, baka magising tayo isang araw, nagkaroon ka lang. Okay, nagkaroon ka na ng relasyon na ginararap. So, ito po ang ating gustong mangyari sa atin dahil Kristiyano tayo. Mula ng alternative lifestyle na ganyan na sinasabi ng Biblia. Babae-lalaki lang ang tinatanggap ng Diyos. Sa relasyon sexual, sa loob ng konteksto ng pag-aasawa. Pag ginagawa ng mag-asawa yan, hindi kasalanan yun. Pero pag ginawa na sa labas ng pag-aasawa, naging kasalanan. Hindi kalooban po ng Diyos. So maraming salamat po sa inyong pakikinig. Balik natin kay Brother Raul ang paungala po sa pagpapaawit.